Hi mga lolis, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope po okay lang po kayong lahat mga lolis. Ito po ay yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po, ang DJ ng mga buhay ninyo. Sana all. Hello guys, kumusta po kayong lahat guys? I hope po okay lang po kayong lahat at safe na safe po at nag-enjoy pa din po sa pagiging content creator po. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all mayaman yung mga asawa lodis. Ang swerte naman ni Kenyo. Eto na guys, huwag na natin patagalin guys. Ngunit sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Wei Jiang na wala talaga siyang contact information ni Qin Yu. At ngayon, hindi rin niya alam kung nasaan si Qin Yu. Napahamak na tayo. Si Wei Jiang ay napuno ng panghihinayang. Para sa isang sandali, ang lahat ng kanyang galit ay nakadirekta kay Xu Maojun. Lumingon si Wei Jiang at pinandilitan si Xu Maojun habang galit na sumisigaw, "Kasalanan mo ang lahat, bastard ka. Sabihin ko sa iyo, kapag may nangyari sa aking asawa, tiyak na papatayin kita." Lalong naguluhan si Xu Maojun. Sa kakayahan ni Wei Jiang, kung talagang gusto niyang tanggalin ng isang tao, ito ay isang piraso ng cake. "Dad, anong gagawin natin ngayon?" tanong ni Wei Hang na namumutlang mukha. Kinagat ni Wei Jiang ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Lumabas tayo at tingnan. Baka malapit lang si Mr. Qin." Bagamat hindi malamang, wala silang maisip na ibang paraan. "Mr. Qin, binili ko ang pilak na karayom." Iniabot ni Yao Qing ang isang kahon ng karayom kay Qin Yu. Tumango si Qin Yu at sinabing, "Let's go." "Saan tayo pupunta?" nalilitong tanong ni Yao Qing. Napangiti si Qin Yu at sinabi, "Kinakalkula ko ang oras. Dapat hinahanap na tayo ni Wei Jiang ngayon." "Hinahanap tayo? Paano ito posible?" Malinaw na hindi naniniwala si Yao Qing. Hindi nagpaliwanag si Qin Yu. Tumalikod siya at naglakad patungo sa tahanan ng pamilya Wei kasama si Yao Qing. Naghanap si Wei Hang sa ibaba, ngunit hindi niya mahanap si Qin Yu. Lalo nitong ikinagalit si Wei Hang. At ang panghihinayang sa kanyang puso ay umabot sa sukdulen. "Tay, hindi ko nahanap si Mr. Qin." Mukhang napagod si Wei Hang. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang sariling mukha habang sinasabi sa dalamhati, "Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Inilagay ko sa panganib ang buhay ng aking ina." Pagkatapos sabihin iyon, tumingkayad si Wei Hang sa lupa at nagsimulang umiyak. Ganon din ang mood ni Wei Jiang. Alam ng lahat sa Chuzhou na pinakamamahal ni Wei Jiang ang kanyang asawa, at gagawin niya ang lahat para sa kanyang asawa. Sa pagtingin sa kanyang asawa na nakahiga sa kama, nakaramdam pa siya ng pagpapakamatay. "Kung may mangyari sa iyo, sasama ako sa iyo." Umupo si Wei Jiang sa tabi ng kama at marahang hinaplos ang mukha ng kanyang asawa habang sinasabi nito sa mahinang boses. Napuno ng pesimistic na kapaligiran ang buong silid. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa labas ang tunog ng doorbell. Mahinang sinabi ni Wei Jiang, "Wei Hang, buksan mo ang pinto." Tumayo si Wei Hang mula sa lupa at malungkot na naglakad patungo sa pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakita ni Wei Hang ang isang pamilyar na figura. "Mr. Wei, balik na naman ako. Hindi mo ako tatanggapin, tama?" Napangiti si Qin Yu. Natigilan si Wei Hang saglit. Pagkatapos, sa isang plop, lumuhad siya sa lupa. Niyakap niya ang guya ni Qin Yu at nagmakaawa. "Mr. Qin, nakikiusap ako na iligtas mo ang aking ina. Hanggat mapapagaling mo ang sakit ng aking ina, ako, si Wei Hang, ay gag-antay sa iyo ng aking buhay." Sa pagtingin sa umiiyak na si Wei Hang, si Yao Qing, na nasa gilid, ay hindi maiwasang mataranta. Dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng paggalang kay Qin Yu. "Mr. Wei, bumangon ka dali. Dahil bumalik ako. Natural na nandito ako para iligtas ang nanay mo." Tinulungan ni Qin Yu si Wei na magbaba. Pinunasan ni Wei Hang ang kanyang mga luha at masiglang tumango. "Salamat, Ginoong Qin." "Salamat." Hindi nagsalita si Qin Yu at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Si Wei Jiang, na nasa kawalan na ng pag-asa, ay agad na natigilan nang makita niya si Qin Yu. Nang magsasalita na sana siya, winagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang magsabi ng anuman. Ang pagliligtas sa mga tao ay mas mahalaga.
Masiglang tumango si Wei Jiang at sinabing, okay. Okay. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Inilabas niya ang mga pilak na karayom na inihanda niya noon at naglakad sa harap ni Mrs. Wei. Sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu, maaari lamang niyang gamutin ang mga taong may kasanayang medikal at kailangan pa niya ng tulong ng mga pilak na karayom. Kung ang kanyang lakas ay umabot sa pinakamataas na estado, madaling mapagaling ni Qin Yu ang ganitong uri ng sakit sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Maingat na tinusok ni Qin Yu ang 12 pilak na karayom sa mga pangunahing acupuncture point ni Mrs. Wei ayon sa Supreme Spiritual Needle na teknik na iniwan ng kanyang ama sa kanyang mana. Ang pagbibigay lamang ng mga karayom ay naubos na ang karamihan sa pisikal na lakas ni Qin Yu. At ang mga bakas ng pawis ay lumitaw sa kanyang noo. HMPH, sa makabagong panahon na ito, bakit naniniwala ka pa rin sa mga atrasadong bagay? Hindi mapigilan ni Xu Maokun ang panlilibak. Tumalikod si Wei Hang at sinipa ng malakas ang tiyan ni Xu Maokun. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ikaw na taksil. Tumahimik ka, napakasakit ng tiyan ni Xu Maokun dahil sa sipa ni Wei Hang. Hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano, at nakatayo lamang sa gilid habang ang kamay ay nasa tiyan. Hinawakan ni Qin Yu ang pilak na karayom sa kanyang kamay. Ang mga bakas ng espiritual na enerhiya ay damaloy sa pilak na karayom sa katawan ni Mrs. Wei. Ang mga patong ng pawis ay lumitaw sa noo ni Mrs. Wei. Lumitaw pa nga ang mahinang patong ng ambon sa kanyang katawan. Ang pamamaraan ng karayom na ito ay kumonsumo ng maraming enerhiya ni Qin Yu. Puno na ng pawis ang kanyang noo, at medyo malabo na ang kanyang paningin. Gayunpaman, ang pamamaraan ng karayom ay komplikado, kaya hindi naglakas loob si Qin Yu na mawalan ng focus. Napipilitan lang niya ang sarili na ito ng atensyon at ibigay ang karayom para kay Mrs. Wei. Mahigpit na naikayam ng magkatabi ang mag-ama. Sila, natatakot na may mangyari na hindi inaasahan, ay mukhang labis na kinakabahan. Lumipas ang oras bawat minuto. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. At hindi pa rin tapos ang acupuncture ni Qin Yu. Mr. Qin. Ito pa rin. Huwag mong istorbohin si Mr. Qin. Magtatanong sana si Wei Hang, ngunit pinigilan ni Wei Jiang sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sa wakas ay binitawan ni Qin Yu ang kanyang kamay. Ang kanyang paningin ay naging lalong lumabo, at siya ay mukhang sobrang haggard, na para bang siya ay naubusan ng enerhiya. Mr. Qin, kumusta ang asawa ko? Nagmamadaling tanong ni Wei Jiang. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at mahinang sinabi, pagkatapos kong alisin ang mga karayom at maghintay ng isang oras. Naniniwala akong madyay gising si Mrs. Wei. Hehe, ipamukha mo sa akin na totoo. Hindi napigilan ni Xu Maojun ang buntong hininga. Maging si Wei Hang ay medyo nag-aalala. Kumunat ang noo niya at sinabing, Mr. Qin, mangyaring huwag hayaang may mangyari. Kung hindi ka naniniwala kay Mr. Qin, bakit mo hinanap si Mr. Qin? Malungkot na sabi ni Yao Qing. Nang marinig ito, hindi na nagsalita pa si Wei Hang. Maingat na inilabas ni Qin Yu ang 12 pilak na karayom at ibinalik ang mga ito sa kahon. Pagkatapos, naglakad si Qin Yu sa gilid at naupo na naka-cross-leg. Masyadong malaki ang konsumo ng enerhiya ng pagbibigay ng mga karayom sa pagkakataong ito, kaya kinailangan ni Qin Yu na palitan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magnilay para dahan-daang mapunan muli ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Samantala, nakaupo ang mag-ama sa harap ng kama habang paminsan-minsan ay nakatingin sa relong nakasabit sa dingding. HMPH, maaaring wala akong mahusay na mga kasanayan sa medikal. Ngunit ang kanyang panlilinlang ay hindi kasing husay ng sa akin, sabi muli ni Xu Maojun. Sa pagkakataong ito, direktang sinampal siya ni Yao Qing sa bibig. Ang sampal na ito ay nagpatulo ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerakon, papatayin kita, malamig na sabi ni Yao Qing. Hindi nagtagal. 29 na minuto ang lumipas. Si Mrs. Wei na nakahiga sa kama ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Mr. Qin, ano? Anong nangyayari? Hindi maiwasang magtanong ni Wei Jiang.
Binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin sa relo sa dingding. Walang pakialam na sabi niya, wala pang kalahating oras. Di ba? Ano ang pagkakaiba ng 29 na minuto at kalahating oras? Si Wei Jiang ay nababalisa. Walang sinabi si Chinyu. Tahimik lang siyang nagbilang ng oras. Bilisan mo at ipadala ang iyong ina sa ospital. Kinagat ni Wei Jiang ang kanyang mga ngipin at ikinaway ang kanyang kamay. Okay. Nagmamadaling tumango si Wei Hang. Naglakad siya papunta sa bedside at sasanduan na sana si Mrs. Wei nang biglang iminulat ni Mrs. Wei ang mga mata niya. Tulala si Mrs. Wei na parang hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Ma, gising ka na pala. Nang makitang nagising na si Mrs. Wei, tuwang-tuwa si Wei Hang na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Samantala, sumugod si Wei Jiang at niyakap si Mrs. Wei. Mahal, gising ka na pala. Iyan ay mahusay. That's great. Ang lalaking ito na nasa edad 40 ay umiiyak na parang bata. Sinapo ni Mrs. Wei ang kanyang noo at sinubukang igalaw ang kanyang mga kamay at paa. She exclaimed, I don't feel sick anymore. Talaga, pinunasan ni Wei Jiang ang kanyang mga luha at nagmamadaling sinabi, Honey. Hayaan mo akong tulungan kang bumangon sa kama. Hindi na kailangan. Inabot ni Mrs. Wei ang kanyang kamay para pigilan si Wei Jiang. Siya mismo ang bumaba mula sa kama. Marahil dahil hindi siya masyadong nakakalakad, medyo malamaya ang mga yapak ni Mrs. Wei. Ang ama at anak ng pamilya Wei, na natatakot na may mangyari kay Mrs. Wei, ay sumunod na malapit sa kanyang tabi. Pagkaraan ng ilang minuto, bumulala si Mrs. Wei, I'm really fine. Ayos lang talaga ako. Ang pamilya ng tatlo ay mahigpit na nagyakap sa isa't isa. Nang makita niya ang nakakaantig na eksenang ito, maging si Chinyu ay medyo naantig. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Wei Jiang si Chinyu. Nagmamadali siyang lumakad sa harap ni Chinyu at lumuhad sa lupa na may palpak. Ako, Wei Jiang, ay hinding-hindi makakalimutan ng iyong dakilang kabaitan, Mr. Chin. Sabi ni Wei Jiang na may matinding damdamin. Kasalanan ko kung bakit hindi ko nakilala ang talent mo kanina. Patawarin mo ako. Lumuhad din si Wei Hang sa lupa. Nagmamadaling tinulungan ni Chinyu silang dalawa na makatayo at nakangiting sinabi, Mr. Wei, hindi mo kailangang maging magalang. Mr. Chin, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Naglakad na rin si Mrs. Wei at bahagyang yumuko. Mabilis na binalikan ni Chinyu ang pagbati ng may ngiti. Mr. Chin, huwag kang umalis ngayong gabi. Ako mismo ang magluluto para sa iyo. Inom tayo. Medyo nasasabik na sabi ni Wei Jiang. Ayaw masira ni Chinyu ang mood ng lahat, kaya tumango siya at sumang-ayon. Ang ekspresyon ni Xu Maojun ay sobrang pangit. Hindi siya makapaniwala na talagang napagaling ni Chinyu si Mrs. Wei. Sino sa mundo ang taong ito, naisip ni Xu Maojun sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, naglakad si Wei Hang sa kanyang harapan at sinabing may malamig na ekspresyon, ibalik ang pera sa akin at mawala ka. Napangiti si Xu Maojun na nahihiya at sinabing, Mr. Wei. Kahit hindi ko napagaling ang sakit niya, gumamit ka rin ng 2 bote ng gamot ko. Itong pera, cut the crap, sigaw ni Wei Hang. Maswerte ka na hindi ko nasettle ang score sa iyo, malamig na sabi ni Wei Hang. Walang choice si Xu Maojun kundi ibalik ang 2 milyong yuan. Sa gabi, nagluto sina Wei Jiang at Wei Hang ng mesa na puno ng mga pagkain. Inilabas pa nga ni Wei Jiang ang masarap na alak na iniingatan niya sa loob ng maraming taon at ininom kasama si Chinyu. Pagkatapos ng 3 round ng alak, tumingin si Wei Jiang kay Wei Hang at sinabing, pumunta ka at kunin ang mga regalong inihanda namin. Okay, mabilis na tumango si Wei Hang. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Wei Hang na may dalang kahon ng regalo. Bago buksan ang kahon ng regalo, nakaamoy si Chinyu ng matapang na aroma ng halamang gamot. Ito ay, huminga ng malakas si Chinyu, at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kasabikan. Sinabi ni Wei Jiang, narinig ko kay Miss Yan na gusto mo ng mga halamang gamot. Ito ang Changbai Mountain Wild Ginseng na ibinigay sa akin ng isang matalik kong kaibigan ilang taon na ang nakararaan. Mangyaring tanggapin ito, Mr. Chin. Nagmamadaling kinuha ni Chinyu ang kahon ng regalo, binuksan ito, at sinipsip ito. Hindi niya maiwasang magpakita ng excitement sa mukha niya.
Ang ginseng na ito ay malamang na higit sa 30 taong gulang. Ito ay halos ang pinakamahusay na damo na nakita kailanman ni Chinyu. Mr. Wei. Tapos tatanggapin ko. Kailangan talaga ni Chinyu ng mga halamang gamot, kaya tinanggap niya ito ng direkta. Tumawa ng malakas si Wei Jiang at sinabing, paano maihahambing ang isang damo sa buhay ng aking asawa? Mr. Chin, kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Paalala nito kay Chinyu. Inabot niya ang mga halamang gamot kay Yao Qing at pagkatapos ay sinabi sa mapang-akit na boses, Mr. Wei, may hihingin talaga ako sa'yo. Mr. Chin, sabihin mo lang sa akin. Hanggat kaya ko, hindi ako tatanggi. Tinapak ni Wei Jiang ang kanyang dibdib at sinabi. Saglit na natahimik si Chinyu, at nanlamig ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dahan-daang sinabi ni Chinyu, ang pamilya Shen ba ay humiram kamakailan ng halaga ng pera sa Chuzhou Bank? Natigilan si Wei Jiang, pagkatapos ay tumango at sinabing, oo. Nag-apply lang si Shen Yun ng malaking loan na 2 bilyon sa aming bangko sa loob ng 3 taon. Pumayag na ako. Malamig na sinabi ni Chinyu, Mr. Wei, sana ay putulin mo na ang kanyang utang. Tanggihan ang kanyang utang, at huwag nang bigyan ng pautang ang pamilya Shen sa hinaharap. Alright guys, thank you so much po. Natapos na naman po yung panibagong kabanata po natin mga Lodis. I hope po nag-enjoy po kayo at nagustuhan niyo po yung panibagong kabanata po ng asawa kong mayaman. Sana all lang po talaga mga Lodis. Alright guys, thank you so much po. I hope po i-share niyo po yung video kung nagustuhan niyo po and paki-like na lang din po. Maraming salamat po. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Bye-bye!